Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa iyo channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, syempre, palalagpasin ba naman natin ang nakakakilig na performance nila Kim and Paolo na napanood natin sa Shop Ka Pamilya, diba? So, pag-usapan nga natin ito. At syempre, ang tuloy-tuloy na po na pagpaparamdam ng The Alibay. Huy, sino rito ang excited match? Kagaya ko. Pero bago pang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Paolo Avellino and Kim Chiu, sagot na natin yan. And eto na nga, grabe, viral, agad-agad. Di ba talaga ang Kim Pao, ano? Mainit agad-agad na pinag-uusapan sa social media, mabilis pa. Sa alas 4, ang mga fans, ang keyboard warriors, grabe naman nga. Alam nyo, napanood na ng live sa mga Kim Pao natin. Pero syempre, panonoorin ng walang katapusan at walang pananawa ito ng fandom. Kaya ito may pinag-uusapan ang Asap England Part 2. Grabe ang pakilig. Grabe ang kilig pa rin ng mga Kim Pao. Umiirit-irit, gumugulong-gulong pa rin habang nakahiga ang mga fans. Hoy, grabe, isa na ako doon sa mga bagets-bagets. Ang ating mga senior, tahimik na kinikiling. Medyo may patagong pakilig. Syempre, ano na naman, sasabihin na, sila na yan, doon na naman, Kim Pao na naman, kilig na naman doon. Kaya medyo may patagong kilig. Sinong relate match dito? Sino yung relate dyan sa tatlo? Sumisigaw, gumugulong, or may patagong kilig? Comment down below, saan kayo nakaka-relate? Anyway, ayan nga, may pinag-uusapan. Then, of course, ang The Alibay, na pre-nomote na rin nga nila Kim and Paolo this time. Yan, sabay na sabay sila to promote The Alibay. Coming soon na talaga. Unti-unti na talaga nagpaparamdam po ito. Bago daw mag 2026, bago matapos ang taon, ay mapapanood din natin. So, ang trailer na lang sa ngayon ang inaantay since panay na rin ang paramdam ng trailer. Una si Direk Jojo sa akin. Sunod naman si Eric Jan Salud. Diba? Pinaparamdam na ang trailer na talaga naman daw kung pag-uusapan ng lahat. Talagang dadagundong na naman sila Kim and Paolo. Ibig sabihin, ganun kataas ang kanilang tiwala na sobrang ganda talaga itong project na to. And based po sa mga descriptions sa trailer ng mga nakapanood na, of course, kagaya ni Eric Jan Salud, ang mga fans, mataas sa expectation na kung saan, baka mas mahigitan pa ng linlang. Baka mas mahigitan pa nila ang kanilang linlang. Hoy, kapag nahigitan pa ang linlang, talaga magte-trending yan. Diba? Bongga talaga yan. Well, suspense romance kasi to So, sa action, ay talagang dami na nating imaginations. Yung sa romance naman, di ba naman nakarandami ng mga theories about the actions? How about sa romance? Paano nyo naman to naiisip? May love triangle, merong, parang rom-com hindi man rom-com. Yung comedy, hindi nga rom-com. Yung bangayan, ang dating, panay kayo ang bangayan ni Paolo and Kim dito, but at the same time, may in love sa isa't isa, gano'n ang atake? Or, talaga, heavy, masyadong mabigat yung romance nila dito. Hay, nako, nakaka-excite na talaga. Anyway,
Huwag kayong mag-alala, malapit naman na at marireveal na sa atin ano ang tinatago. Charot! Ano po ang magiging kwento talaga nito, Daloy? Unti-unti magkakaroon ng kalinawan, lalo na pagdating or napanood na natin ang trailer. Kailan kaya nila ipapalabas yan? Ang katanungan sa ngayon. Samantala, sabi naman po ni Ma'am Lolita Sebuk, maganda ng gabi sa inyo. Shout out. Hayaan po ninyo na basahin ko ang inyong comment bilang aking pasasalamat sa inyo pong pagsuporta kina Kim and Paolo at higit sa lahat, pagsubaybay sa ating update, of course. So, sabi dito ni Ma'am Lolita Sebuk, wow, totoo ba ito? Sa bagay, dapat lang. Dahil lahat na lang ng talent ay na kay Kim Chiu na. O hindi sure yun, Ma'am Lolita, ha? Pinag-uusapan lang na mukhang mas tumaas pa ang talent fee ni Kimi. Kumbaga ay nasa-sense lang nila na mataas na for sure talaga sa gayon yung talent fee ni Kim Chiu, since napaka-in-demand ni Kimi. Talaga naman pong kaliwat kanan ang trabaho, ang appointment, ang event, ang endorsement, and of course, ang taping, ang hosting, etc. Overall na nga yan si Kim Chiu actor, dancer, singer, host, diba? Endorser at the same time. Sabi pa nga po dito, sobra naman si Vice kung magbiro. Sana kung totoo, dahil baka habulin siya ng BR. Wala namang ganun. Kasi wala naman pong sinabi si Vice na pag-usapan lang talaga na siguro mataas na yung talent fee ni Kim. And wala kayong dapat pong ikabahala dahil taxpayer naman po si Kim Chiu and napaka-honest and top taxpayer po si Kimi, di ba? Sana nga at mabawi niya ang mga nawala sa kanyang pera at napatalo sa casino. Ayan na naman, casino na naman na yan. Ito ang tigilan ng paggagawa na kung ano-ano, di ba? Kung totoo yan, talagang mabait ang Diyos kay Kim dahil sobrang mabait ang Kim Pao matulungin at napakabait ng mga fans, lalo na sa mga seniors, kaya lagi kang binibiyayaan ng Diyos ng marami pang blessings. Kaya lagi kayong magdasal at huwag makakalimot na magpasalamat sa Panginoon at sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. God bless Kim Pao forever. Alam niyo, na-realize ko, siguro kaya minsan kumakalat nga yung mga fake news. Siguro kasi dahil sa misinterpretation. Bakit ganun yung iba? Iba yung pagkakaintindi kahit naman na-explain mo ng maayos. Nami-misinterpret, iba yung pagkakaunawa, di ba? Ewan ko, kulang sa comprehension yung iba. Anyway, sabi naman ni Ma'am Marlita Ariera Ricas, maganda ng gabi. Sabi niya rito, Gandara, sana nga, magbuntis na si Kim nang matapos na ang problema ng mga bashers. Masyado nilang pinoproblema ang kasikatan ni Kim. Hindi na nila alam kung paano nila mawawasakin si Kim. Marami silang gustong gawin o sabihin. Hindi maganda kay Kim. Sa totoo lang, Gandara, kahit anong ginagawa ko, ang isip ko lagi nasa kanilang dalawa. Kina Kim and Paolo. Naawa ako sa mga pambabash sa kanila at naiisip ko din at dinadasal ko sa Diyos natin na sana huwag niyang pabayaan silang dalawa. Lagi niyang gabayan at higpitan pa ang paghawak ni God sa relasyon nila. Yang masasamang bashers na yan, itigil din yan pag nakikita nilang walang bisa ang mga paninira nila. Patitibayin ni God ang samahan at pagmamahalan nila sa isa't isa. Bashers lang sila, mga paninirang walang batayan, mga salitang guni-guni lang nila na akala nila sapat para masira ang Kim Pao. Pero
tayo naniniwala namang hindi mangyayari yon hanggat nakikita nating mahal ni Pao si Kimi at lagi siyang nasa tabi ni Kiam. Masaya na tayo. Salamat Gandara, isa ka ding nagbibigay sa amin ng pag-asa na matibay ang love nila sa isa't isa. Gandang araw ulit sa iyo, Gandara. Thank you, Ma'am Marlita Aria Rodriguez. Ano po, tulad ng sinabi nyo, na lahat ng ginagawa nyo, hindi mawala sa isip nyo ang K-pop. Naku, ang dami makakarelate yan. Yung iba habang nagsasayang daw, habang naglalaba, or ang daming, ano yung ginagawa habang nasa work, K-pop yung nasa isip. Grabe naman nga, pero ayun nga, ganun yung effect, lalo sa mga seniors ng Kim Pao no? Talagang kasama lagi sa prayers. Yan, hindi po nawawala. Anyway, sa mga bashers na yan, imposible na titigilan nila sila Kim and Paolo. Kahit siguro ikasal na sila sa tunay na buhay, talagang hindi po titigil ang mga bashers na yan. Sinasabi niyo, dahil walang nangyayari sa kanilang ginagawang pangbabatikos, imposible. Basher is basher. Opo, basher is basher. Trabaho nila mang batikos. Yung iba nga, di ba, mag-asawa na't lahat-lahat. Tingnan niyo si Marian and si Ding Dong. Binabatikos pa din. Happy life na yung dalawa ngayon. Di yan mawawala, ma'am. Kailangan lang din nating masanay at huwag magpakapraning. Sila Kim and Paolo nga, fresh na fresh Ibig sabihin, baliwala lang sa kanilang mga bashers na yan. Kasi lalo na si Kim Cho, alam kasi niya na malungkot siguro ang buhay ng mga taong to. Kasi kung masaya ang buhay nila, hindi nila pag-aaksayan. Hindi sila mag-aaksaya ng kanilang panahon para mangbatikos. Diba? Anyway, hanggang dito lang muna po ating update. Maraming salamat guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming pong salamat.